Have a nice day, Rowan. Mayroon lang akong bigyan ng reaksyon dito po sa buhay ng mga ibon. Kung makita nyo dyan sa ating likod, kita mo yung mga ibon kulay itim. Lipad lang sila ng lipad. Pero sa video na ito, mayroon lang akong isang ibon na nakarelate din naman kasi ako sa buhay niya. Kumbaga, kumpara natin sa buhay na sangkatauhan. Ang ugali ng ibon na ito ay masabi ko rin na may katakawan kasi sa tansya ko parang hindi magkasya sa kanya, subalit kanyang ipinipilit. So kung ano man ito mga kaibigan, narito po, umpisa po tayo sa larawang ito. Kung makita nyo mga kapatid, mga kababayan, itong ibon na ito na ating makita, siya po ang gusto kong bigyan ng reaksyon. Kung makita ninyo, talagang nagsusumikap siya na ang isda na kanyang nahuli ay kanya pong lantakan, lunoking buo. Yan, di ba mga kaibigan? Ito, dito tayo mag-umpisa. Ito, panoorin lang natin dito sandali. Yan ang ibon na ito mga kapatid. Ayan nakahuli siya ng isang malaking isda. Yan, ewan ko kung saan niya nakita yan. Pero, ayan, pinipilit niya ngayon na ang isda ay talagang sinisiguro niya na wala ng buhay. Kumbaga patay na ba? Kasi kung halimbawa, kung kainin man niya ito ng buo, ay baka mamaya kung mapasok sa kanyang katawan yung pala buhay pa, ay baka mamaya mamatay naman itong ibon kasi magwala naman yung isda sa loob ng tiyan. Ayan, kumbaga, ayan mga kababayan, sinisikap niyang kanyang lunuking buo. Matakaw talaga di ba? Matakaw talaga. Marami namang isdang maliit. Di ba mga kapatid? Maraming isdang maliit. Bakit talaga ganyan kalaki ang kanyang gustong lunukin? Diba? Anyway, yun nga po ang ibig ko sabihin yan mga kapatid. Kasi kumbaga sa tao ito, kasya ba, ewan ko lang, kung mga kagaya nito na malaking bagay na gusto niyang lunukin, kumbaga ilagay natin sa buhay ng tao, ganyan na ba talaga katakaw? Pwede namang dahan-dahanin lang, kumbaga mamilit lang tayo ng isang mga pagkain, sapat lang para makasya sa ating lalamunan hanggang makapasok sa tiyan. Subalit ang uri ng ibon na ito, mga kaubayan, kung aking makita, sa laki ng isda na kanyang nahuli, aywan ko ba kung magkasya ba ito sa kanyang katawan. Halimbawa, kung ito nga naman ay mapasok, sipin mo sa laki ng ibon, ayan, kung halimbawa sinlaki lang siya ng isang dangkal mahigit, sa haba naman ng isda, parang kumbaga malunok man ito ng buo, baka diretso ito sa ang ulo sa may parte ng puwita ng ibon at ang buntot nandyan pa sa kanyang lalamunan, ay iwan ko. Sige, dahil dyan mga kaibigan, panoorin natin sandali. So ayan na nga po, ayan namumroblema siya, paano ba ito malunok sa laki na ito? Yan, namumroblema siya, talagang ewan ko kung paano niya gawin yan. Subalit ito sa mga bandang huli mga kaibigan, nakita ko rin naman kasi ang video na ito na sa bandang huli ay kanya po itong nalunok ng buo. Pero maisip-isip ko lang, ayan sa laki ng isda na yan, kasya kaya yan sa kanyang lalamunan at saka kung may pasok man sa kanyang katawan ng buo, yun lang ang ibig ko sabihin. Baka ang ulo ng isda na ito nandyan sa kanyang puwetan, nasa kanya ng buntot o sa ano pa man, kasi sa laki ng o sa haba pala ng isda, baka sa buntot pa lang, nasa kanyang liig pa lang, lalamunan. Talaga naman yan hirap na hirap siya lunokin. Hala, sige. Namroblema siya ngayon. Subalit ang isda nga naman, patay na. Patay na kasi ganun talaga ang ibon, hanggat mayroon silang o nahuli sila ng ano pa man, kahit sa ibang ibon nga naman, pinapatay talaga nila bago nila lunuking buo kasi hindi naman kagaya talaga sa tao na may ngipin, may panghiwa. Pero sa mga kagaya nito na mga ibon, kahit ano pa man, either ahas, na kumakain sila ng mga kagaya nito na may buhay din, sinisiguro nila na mamatay na muna. Yan, ang isda patay na. Pero ito mga kaibigan, ang isang malaki kong katanungan sa isip ko, kasya kaya ito sa laki ng isda na ito? Lunukin niyang buhay.
Hirap na nga yung ibon, oh. Oh. Ayan, sa laki na yan, oh, tingnan mga kaibigan. Malaki na nga ang isda, mahaba pa. Ayun. Talaga naman itong isda na to. Marami namang ng ibon na ito. Marami namang isda dyan na sapat na kanyang makain or malunok na hindi siya mahirapan. Kaya ito pa talaga, ganito pa talaga kalaki ang kanyang ah, pinapangarap na makaing buo. Napakatakaw talaga eh. Di ba? So sa kasalukuyan po mga kaibigan, ating makikita nga siguro naman ang isda na ito, iniisip niya paano ko ba ito diskartihan na malunok ko ito ng buo. Ayan. Ayan. O, ayan. Takaw kasi. Ayan o. O. Ayan na. Tingnan mo mga kapatid ha. Sa laki ng isda, tamoy bunganga niya kulang halos mawarak na sa sobrang laki. Halos mawarak na sa sobrang laki ng isda. At ito ha, ang haba niya kung ating isukat sa haba naman ng katawan ng ibon. Kaya na nga ang sabi ko na baka ang ulo ng isda na ito ay nandoon na sa kanyang bandang puwitan tapos ang buntot na sa kanya panglalamunan sa sobra haba. Hala, sige. Oh. Oh, na problema na siya. Paano ko ba ito? Yan, nakayuko na siya. Oh. Isipin mo sa lakas talaga ng loob nitong ibon na to. Paano to malunok na buhay? Buhay pala. Malunok ng buo. Yan oh, natigilan siya. Siguro nagpapahinga kasi nalubat na siguro to siya sa diskarte. Ayan oh. Oh, hala. Oh. Marami namang isda na maliliit. Bakit pa ganito talaga kalaki? So yan nga po ang aking, nung una ko itong mapanood, sabi ko napaka-ambisyoso naman tong ibon na to. Malaki talagang isda ang kanyang pinapangarap na malunok ng buo. Oh. Pero sa bandang huli mga kaibigan, i-shortcut lang natin ng kaunti. Sa bandang huli, nasaksak naman yun din niya sa kanyang lalamunan ito mga kapatid. Ito, i-shortcut lang natin ng kaunti para naman medyo hindi tayo matagalan ng kaunti dito sa ginagawa ng ibon na ito. Kasi sa bandang huli po mga kapatid, ito nalunok din naman niya ng buo ito. Ayan, kagaya niya na. Oh. Yan, sa punto na ito, ayan, kasalukuyan siya nakipagbuno sa laki ng isda na to. Ayan o, mga kapatid o. Ayan na. Sinisikap talaga niyang isaksak sa kanyang lalamunan itong laking isda na to. O, ayan na. O, nangalahati na. Pero sa bandang huli mga kababayan, ayan o. O, ayan, umapalakpak na siya. O, ayan. O, nasalaksak na sa kanyang katawan. So, kung maisip ko, maalala ko kasi nakakita na ako ng isang ahas, sawa. Nilulunok niya ng buo yung isang baboy na malaki. Sabi ko, paano magkasya ito sa ulo pa lang ng ahas? At sa laki ng baboy na kanyang lunukin, buo. Magkasya ba kaya? Pero sa bandang huli napasok din naman sa katawan ng ahas yung kanyang nilulunok na buo na baboy. At nakita ko nga doon sa bunganga ng ahas, nag-i-expand pala. Nag-i-expand. Kagaya nga siguro itong isda na ito, nag-i-expand din sa bandang huli. Ayan na po mga kababayan, naipasok na rin sa wakas. Pero, yun lang, kita mo, ang ibon hindi siya makayoko-yoko. Talagang idiniritso mo na yung kanyang katawan para yung isda makaporma siguro sa kanyang katawan. Ayan o, isipin na lang natin mga kababayan, ang buntot na sa kanya pang bibig ayan na, ano pa siya, talagang kinakawag-kawag pa yung kanyang pakpak. Siguro sa isip niya, success. sabi siguro sa ibon na to, sabi niya, success.
Siyempre nga naman maipasok mo ba yung laki ng katawan na ito sa laki ng isda? Kaya sa isip-isip ng ibon na to, success. Yehey! Success! Pasok na pasok. Sa pasok na pasok. Oh. Oh, pero ayan, ang ginawa niya, hindi mo na siya yumuko, talagang dumiretso mo na siya, nakatuwid yung kanyang liig, katawan. Ayan na. Ang buntot, mga kaibigan, tingnan nyo, nasa kanya pang bibig. Pero ang ulo, sa palagay nyo, nasaan banda? Nasa kanyang dibdib na, di ba? Pag yan ay naipasok niya ng buo ng katawan, yun ang sabi ko, baka ang ulo ng isda nandun na sa kanyang puwitan banda. Oh, yan. Oh, nag-iisip. Nag-iisip pa yung isda. Paano ba ito? Kasi siyempre ang isda, hindi mo naman pwedeng maibaluktot yan o madurog or paano ba para bang kagaya sa isang maliit lang na bagay na may pasok sa katawan ng ibon na ito. Siyempre, okay na nandoon na sa kanyang balon-balunan o ayan, nakapamagpag na siya sa kanyang pakpak, sabi niya, success! Success! Balikan nga natin ng kaunti, mga kapatid, kung paano niya nagawa na malunok niya ng buo. Dito tayo sa kapiraso lang ng kaunti. Balikan natin. Ito po. Ayan, nakakasalukuyan niyang nilulunok na, kalahati, pumuporma siya ng maigi. Op. Yep. Ayan. Yan, naisilaksak na. So yun ang ibig sabihin, ayun, ang buntot ng isda nandyan pa sa kanyang bibig. Ayan, pamakpak siya, success, pasok. Ayan, pasok. And then hindi siya makayoko-yoko pa kasi siyempre ang isda matigas pinagkasya sa kanyang liig, lalamunan. So ibig ko sabihin, kung pagka talaga namang sa katakawan ng tao, kung pagdating sa pagkain, kaya nga minsan mayroon ng natigok sa ating mga kasamang mga kapwa-tao baga na nagpapabilib sa ibang mga kababayan natin na talagang sabihin niya, yan, success, sabi sa ibon, success. Yun na nga, sa tao po na nagpapahanga baga. Yan, may nabalitaan kasi ako at napanood ko rin dito sa social media na isang tao dahil sa kanyang katakawan at nagpapahanga lang sa kapwa, isang buong manok nilalantakan. Mayroon pang bang klaseng luto ng lechon kawali na baboy. Nilagay niya sa plato sa harap niya, tatlong plato yata yan, punong-puno ng pagkain, nilalantakan. Hala, sige, pasok yan. Manok na lechon manok, lechon kawali, kasi nagpapahanga, vlogger kasi siya. Ngayon, nung bandang huli, siguro hindi nakayanan ng katawan. Isipin mo kasi mga mamantikain yun. Tapos kinain mo pambuo. Yun, nung bandang huli, nagkaroon ng problema sa kanyang katawan, nanghihina, tapos maming kunti, yun, namatay. Dahil siyempre sa katawan, hindi talaga kakayanin. Pero ito sa ibon na ito, tell mo pahiwid-hiwid pa. Nagpahiwid-hiwid pa. Pahiwid-hiwid pa siguro ang isda doon sa loob ng kanyang katawan. Pinapaayos-ayos pa niya, kumbaga ina-align niya. Diba? Ina-align niya yung isda kasi siyempre tigas yung isda matigas yung isda. So pinapa-align niya muna doon sa kanyang katawan kasi mahirap nga naman. Mahirap nga naman. Sipin mo yung isda mapunta sa yung katawan, laki na, matigas pa. Pero anyway. Sa ibon kasi, mga kababayan, may kanya-kanyang karakteristik. Ano yung karakteristik ng ibon? Ayun, kagaya nito na sila may kakayanan silang lumunok ng anumang kanilang kakainin. Mayroon silang kakayanan na lunukin ang kanilang kakainin na kayang-kaya ng kanilang katawan. Yan, kagaya sa ahas. Kagaya ng ano pa bang mga hayop na kumakain ng diretsuhan na talaga na nilulunok agad. So yun nga po, ahas.
At kagaya nito sa ibon na to, na nilulunok talaga din ang buo. But anyway, mga kaibigan, sabi nga sa Panginoon, ng Panginoon, nilalalang niya ang lahat ng mga bagay ayon sa kanilang kakayanan. Ang tao ganun din, nilalalang ng ayon sa kanyang wangis. At ganun din sa mga lahat ng may buhay sa ibabaw ng lupa, maging sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig. At ayon sa kanilang kakayanan, kumakain sila at nabubuhay sila ng ayon din sa kanilang makakaya ng kainin. Gaya sa ibon na ito, siyempre sa kanilang kalagayan, sinasadya din naman ng Panginoon na ang kanilang magawa para sila ay mabuhay ay kagaya nito na pwede silang lumunok ng anumang bagay na kaya nilang tanggapin sa kanilang katawan. O yan, nakita na natin si ibon, masaya, subalit sa umpisa mga kaibigan, talagang nakikipagbuno pa siya. Kagaya po niya, namumroblema siya kung paano niya malunok ang isda na yan. Subalit, sa bandang huli, kayang-kaya pala niyang gawin yon at kaya niyang kainin or lanukin ng buong buo. O, talaga, matakaw kasi. Pero anyway, kaya nun. So mga kapatid, mga kababayan, hanggang dyan lang po yung ating ginagawang ng reaksyon sa isda na ito na sinasabi ko nga na matakaw sa kanyang sarili, subalit kayang-kaya din naman talaga niyang lunuking buo ang kanyang gustong kainin kagaya sa isda na ito. Hanggang dito lang mga kababayan, hanggang sa muli. Sana po sa sunod nating mga gagawing reaksyon, magsama-sama ulit tayo sa gaya nito na mga anumang ating makikitang video dito sa social media. Dahil ang channel na ito ay focus on reaction. Reactions, mga action versus reaction. Ito po ang inyong likod, Buwan TV. Sa aking channel na ito, mapapanood po ang mga karamihan ay reaction video. Magandang araw po, hanggang sa muli. Babay na po muna.